Nakasanayan na namin dito sa bukid na every Holy Week ay pumupunta kami sa sapa para manghuli ng isda o palos. Kaya for today's video kabaktas ay samahan nyo naman kami dahil Huwebes Santo ngayon kaya pupunta kami sa sapa para manghuli ng isda. Bawal na kasi magtrabaho kaya maglalakat-lakat na lang kami. At ang dahil nauna na yung mga kasama namin kaya ayan dalawa na lang kami. Andito nga pala tayo ngayon sa sapa ng Humakit. Kung saan dito kami dadaan patungong sapa ng Kalugkok at sapang Unaniyo. Dito kasi sa mga sapa na ito ay maraming palos at magtambok pa. Ang kasama ko nga pala ngayon is si Brian Obiado na may dalang airgun. Ginagamit kasi namin yan sa paghuli ng bayawak at saka ibig. At pati na rin labuyo at alimokon kung gusto naming mag-asal. At bago nga pala natin pagpatuloy ang ating kwento ay papakilala ko muna kayo. Sapang Kalugkog. Sapahan Humakit. Di kita naman akop kitang kasili. Kagang. Masulod kami ang Kalugkog kay manakop kami kasili didi. Okay dagkong pato. Akin kaya kay kaguban. Kaguban nga di guys, kaguban. Pagdating namin dito sa Kalugkog ay wala na kaming naririnig na busis ng mga kasama namin. Ibig sabihin ay malayo na sila at meron na nga silang narating. Suot-suot pa kasi kami dahil naghahanap kami ng bayawak at ilahas. Pero kahit alam naming iniwan kami, sinubukan pa rin namin habulin sila. Para naman hindi kasisihin kung tuluyang iwan ka, bangas ka. At ang dahil naghahanap nga kami ng ibid at bayawak kaya dito na kami sa Igbaw Umagi. Doon kasi sila sa Sapa Umagi dahil nanghahanap sila ng kasili. At habang naglalakad kami medyo malayo lang ako sa aking kasama dahil nakarasikas lang ang chinilas ko. Para hindi lumipad at tumakbo kagad kung ano man ang makita naming mga darakpin. Habang naglalakad naman kami sa gubat ay may nakita kami mga pinutulan ng mga kahoy. Mga malalaking kahoy at siguro ginawa nila itong mga balay. Wala kasi akong kilala na nagbibinta ng kahoy dito kaya alam ko na pinutol na itong kahoy para gawing bahay. At habang naglalakad naman kami ay may nakita kaming kahoy na sakana ng ibig. Nakilala kasi namin dahil ang kanyang puno ay mayroon mga kinamrasan. Kaya tiningnan muna namin sa taas baka mayroong ibig na nalayag. At para naman sa nag-comment na awareness daw para sa amin na bawal manghuli ng ibon at mga ibig ay maraming salamat ho, aware naman po kami dyan. Hindi naman kami araw-araw nanghuhuli. Alam ho natin na bawal manghuli at alam rin natin na bawal magnakaw. Ang isang ibon na mahuli namin ay aanak pa yan. Pero ang bilyong ninakaw ay hindi na maibabalik yan. At kagaya rin ng puno na ito kapag pinutol namin ay pwede rin namin yan palitan ng mas marami. Kaya para sa mga taong gustong pangaralan kami ay pwede nating tingnan muna at pakiramdaman ang mga totoong nangyayari. Huwag tayong mag-focus sa mga maling ginagawa ng mga mahirap lang. Kung gusto talaga natin ng daang matuwid ay simulan natin sa ating mga sarili. At hindi naman nagtagal ay natapos na kami sa aming paglagidlid sa sapa. Kaya nakarating kami sa isang daganas na mayroong tubig. Kaya kumuha muna ako ng dahon ng hagikik para gamitin sa pagsalod ng tubig at gamitin sa pag-inom. Kaya nilagay ko muna ang aking cellphone at ang dalawang alimokon na aasalin namin mamaya. Nang dahil natapos na kami sa pag-inom kaya ang aming paglalakad ay dire-diretso na kami. Binilisan na namin sa paglalakad hanggat naabutan namin sila at nakita namin na may kasili na silang huli. Kaya nang maabutan namin sila ay nagkalingkod muna kami. Dahil ang isa namin kasama ay nagpipinanilip pa. Siya kasi ang aming tagahuli tapos kami mga audience lang. Tagapanood lang kami at mga lalay at tagadala lang ng kanyang huli. Kaya sa pagsisid niya sa isang linaw ay nakakita na naman siya ng malaking kasili. Kaya pinana na naman niya ito kaya lang hindi nadara dahil lumiligwat daw. Siya kasi ang legendary na tagahuli ng kasili dito sa aming lugar. Dahil sa pagkakadot niya sa linaw ay alam niya na ang lugar na mayroong kasili. At dahil hindi nadadala yung kasili kaya pinahawakan lang muna niya ang pana sa aming kasama. Dahil gugut-gutin daw muna niya ang kasili para mangluya sa ilalim. Pero kahit ginut-gut niya yung kasili sa ilalim ay hindi pa rin niya nadala. Nagbunutin niya ito. Nahirapan niya siya sa pagtanggal dito. At paulit-ulit niya sinisisid at hinuhugot ito. Hanggat naisip niya na kumuha na lang ng balagon at higtan ito. At nang matapos naman niya talian ng kasili at hiningin na naman niya yung ita. Kaya sa susunod na paglutang niya ay dala niya yung kalahating kasili. Pinutol na lang. Pinutol na lang, hindi nahuli. Kadako guys. Sirahan ko na lang na ano. Hindi na dadara. Pinutol na lang. At habang tinitingnan namin yung kalahati ay sumisid na naman siya ulit. Kaya sa kanyang pag-ulwat ay dala niya ng kalahati. Mga guys. Oo. Baliktad. Kalahati. Yun. Bali dalawa yung nahuli. Lutang daw, Jay. Lutang. So guys. Haba na. Haba na siya. Ang laki guys. Oh. At tumalin ka na dito rin kagaw. Paldo. Guys, paldo. Haba. Yun na tayo. Upda na lang. At ang dahil natapos ng huliin yung isa, kaya ang aming paglalakad ay nagdiretso na kami. Dalawa na ang aming nahuli, kaya ang paglalakad ay malaksi na at nagtatapon-tapon na lang kami sa kabagtuan ng agay. Hanggat nakarating kami doon sa may pangpang, at napag-isipan namin na dito mag-ihaw-ihaw muna kami at magsugba-sugba. Dahil ang oras nag-alas 12 na at magutom-gutom na. Kaya sa pagdating namin dito sa may pangpang ay ang isdang hinahuli namin ay amin nang tinanggalan ng tinae. Dahil masarap ang bitukan nito, kaya napag-isipan namin na tugmakin ito. Wala kasi kami dalang ulam, kaya ang bitukan nito ay tatanggalin na namin. At habang tinatanggalan naman ang bitukan
halos ay nagharing-haring na kami. Tapos isinalang na kaagad ang bituka ng kasili. At ang dalawang alimokan ay tinuhog na rin para aslin. At habang naghihintay naman kami ng inihaw na maluto ay kumuha lang kami muna ng butig-butig lang muna. Hanggat ang inihaw namin ay wala magihan, nagpupula-pula na. At ang dahil magutom-gutom na kaya ang aking laway nagtuturo-turo na. Bihira lang kasi kami makakain ng alimoko na sinugba. Kaya nag-ihaw-ihaw rin kami panagsa. Tapos sakto pa ang mga kasama namin na may tanduay na dala. At hindi na nagtagal ay hinaon na yung tinain ng kasili. At ang matapos na may ito haunin ay hinunot-hunot ka agad. Eh tara kabaktas, kumain tayo. Shoutout nga pala sa mga nakaka-relate nito. Comment na lang po at pa-share na lang po ng ating video. O paano? Dito na naman natapos ang video ko. Maraming salamat na naman ulit sa suporta ninyo. Palike and share na lang ho ng ating video. Bye-bye. Kuro-kuro. Nasong diri na ko ang damo. Lotak guys ang baboy damo guys. Oh. Mga baboy damo. Lotak. Yan, daanan namin yung tambayan ng baboy damo.